Hello, magandang buhay. Alam niyo ba ang kwento ng sandok ni Lolo Ben? Gusto niyo bang marinig? May magic ang sandok ni Lolo Ben. So, simulan na natin. Sa bawat halo ng kaniyang sandok ay umiikpaw ang linamnam ng anumang niluluto niyang pagkain. At nagdudulot daw ito ng kahali-hali ng amoy na kahit isang busog ng sikmura ay muling makakaramdam ng gutom. Saluyot. At ayun nga, nagagawa ng sandok ni Lolo Ben na maging katakam-takam ang kahit na simpleng ulam tulad ng saluyot. O eto na nga, nagluluto ako ng saluyot. Adobong kangkong. Pampalasing na karne ng paborito niyang ginataang pagi o di kaya ay lumikha ng mga orihinal na putahe gaya ng crispy, bakasi o piniritong hito o igat. May magic ang sandok ni Lolo Ben. Iyon ang tumatak sa isipan ko mula noong bata pa ako. At dahil sa nakahiligan ko ang pagluluto at lagi ko nang nadadalaw si Lolo Ben. Ang ibig kong sabihin, lagi kong binubuksan o binabasa ang kanyang mga kwento. Inalam ko nga kung bakit nagkaroon ng magic ang kanyang sandok. At ang dami kong natuklasan at natutunan. Walang nagturo kay Lolo Ben kung paano magluto. Ayon sa kaniya, ang lahat ng bunga ng sariling sikap ay nakahalikhaan na niya ang maging mapagmasid. Mula sa oksina ng kanyang ina na kung tawagin namin ay yayang hanggang sa kung saan man siya dinala at dadalhin pa ng kanyang paglalakbay sa buhay. Ang kanyang kaalaman sa pagluluto ay pinanday ng kaniyang mga karanasan bilang isang masigasig na padre de pamilya na isa ring magsasaka, mangingisda at mga ngalakal ng kopra, uling, bigas at junk. Sa madaling salita, isang made man at isang self-made chef. Sa pamamasyal, bigla na lamang itong nawawala at nasusumpungan na lamang namin na nag-oobserba sa mga food stall, sa mga mall o kaya ay nanonood siya ng isang live cooking demonstration o kaya naman ay nag-uusisa sa mga nagbebenta ng pagkain kalye tulad ng isaw, kwek-kwek at calamares. Bumilib nga ako kay Lolo Ben dahil ang daming diskarte sa pagluluto. Ang daming natutunan at ang dami ko ring natutunan sa kanya. At ang sabi, ang pagluluto ay isang sining. Hindi ito dapat na minamadali. Walang shortcut sa pagluluto, kailangan maging matyaga. Yan ang sinabi at paniniwala ni Lolo Ben. Sa mga panahon kasi ngayon, usong-uso na ang mga instant na produkto. Hindi pa rin matatapatan ang lasa ng mga natural na sangkap, diba? At syempre, kailangan daw kalaki pang puso sa pagluluto. Kapag mahal mo ang ginagawa mong pagluluto at mahal mo rin ang iyong ipinagluluto, lalabas at lalabas ang sarap sa iyong niluluto. Iyon pala ang magic sa sandok ni Lolo Ben. Sana may nakuha kayong aral. Ayun lamang, base lamang sa kwento ni Lolo Ben. Ang may magic ang sandok ni Lolo Ben. Maraming salamat. Yun lamang.